Sa gitna ng matinding usap-usapan at kontrobersya, muling umingay ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa matapos maghain ng sunod-sunod na panukalang batas, kahit ilang buwan na siyang hindi nakikita sa Senado. Para sa ilan, tila isang palaisipan kung paano niya nagagawang magpatuloy sa trabaho habang umiiwas sa mata ng publiko, pero para sa kanya, malinaw ang mensahe. Hindi hadlang ang sitwasyon upang itulak ang mga panukalang makakatulong sa karaniwang Pilipino. Iginiit ng senador na ang kanyang advokasya ay hindi lamang umiikot sa usaping kapayapaan at kaayusan. Bilang isang leader na nagmula sa probinsya, dala niya ang mga kwento ng hirap at pagsubok ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya naman isa sa mga pinakaingay niyang panukala ay ang pagtanggal sa obligasyon ng CPD units para sa mga profesional, bagay na matagal nang hinaing ng maraming nagtatrabaho na hirap sa gastos at oras para lamang makapag-renew ng lisensya. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang mga hakbang. Isinusulong din niya ang pagbibigay ng permanenteng posisyon sa mga empleyado ng gobyerno na matagal nang nagsisilbi ngunit nananatiling contractual. Para sa marami, isa itong pag-asa na wakasan ang kawalang katiyakan sa trabaho na matagal nang dinaranas sa sektor ng gobyerno. Kasabay nito, muling binuhay ang panukalang pagtatatag ng DNA database ng pulisya upang mapabilis ang investigasyon sa krimen. Idinagdag pa rito ang paggamit ng body cameras ng mga alagad ng batas, isang hakbang na layong palakasin ang tiwala ng publiko at tiyakin ang transparency sa bawat operasyon. Sa gitna naman ng tumitinding tensyon sa karagatan, nais din niyang palakasin ang kakayahan ng Coast Guard upang masigurong handa ang bansa sa anumang banta. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi maiiwasang bumalik ang anino ng nakaraan, ang mga alegasyon at ang usapin ng international warrant na nagdulot ng kanyang biglaang pagkawala sa publiko. Para sa ilan, ito ay taktika. Para sa iba, ito ay dedikasyon. Ngunit ang malinaw, habang nananatiling tahimik sa personal na presensya, maingay naman sa papel ang kanyang mga hakbang. Sa huli, ang tanong ng marami, serbisyo pa rin ba ito, o isang paraan upang manatiling makapangyarihan sa kabila ng unos?